Hindi kinailan ng pulisya na minsan may palpak sa pagkakagawa ng blotter entry ng ilang pulis. Kaya naman meron na ngayong Crime Incident Reporting System o e-blotter na mas nagpapadali sa pag-record ng police reports. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Sa makapal na logbook na ito, nakatala ang mga reklamo at reports na tinatanggap ng istasyon ng pulis. Blotter kung tawagin. Ang laman mula sa blotter entry number, petsa at oras ng reklamo o report, detalye ng insidente kasama ang oras at kung saan ito nangyari. Ang pangalan at pirma ng investigador at desk officer sa police station at ang naging aksyon ng mga pulis. Kung may inarestong suspect, dapat nakasulat din sa blotter ang pangalan niya, edad at address. Pwedeng isama sa blotter ang pangalan ng biktima, bagamat pwedeng hindi ito isulat kung sensitibo ang kaso. In the real sense, in the practical sense, it is everything under the sun that involves the community and the police. Di ba po? Ito yung unang enkwentro niya eh. Di ba? Yung kunyari, ako may nangyari sa akin, gusto kong may pagdulugan ng nangyari ng whatever it is na hindi siya sigurado. Dadalhin niya yun sa presinto. Maliban sa pirma ng mga pulis, maaari rin makita sa blotter ang pirma na nagreklamo at inireklamo. Kung merong parties involved, pinapapirma yun kasi para may agreement na parang ayon ba kayo sa itinala natin, sa pinag-usapan natin. Lalo na pag may partido kontra partido. Para in the future, pagka nagkaroon ng reklamo, abay, bumayag ka eh. Bakit ka pumayag? Bagamat pampublikong dokumento ang blotter, hindi ito pwedeng masilip ng kahit sino sa lahat ng pagkakataon. Halimbawa, kung maapektuhan ng national security, may ongoing police operations na konektado sa nasa blotter o kung minor de edad ang biktima. Pero aminado ang PNP na minsan, hindi na ibablotter ang lahat ng idinudulog sa pulis o kaya'y palpak ang pagkakagawa ng blotter entry. Tiniyak ng PNP na may katapat itong administrative case sa sangkot na pulis. At para mas madali na ang paggawa ng blotter, meron na ngayong Crime Incident Reporting System o CIRS o BE blotter. Isang magandang feature dito, hindi minimum na ang human intervention. Pag click mo ng enter button, ay 3 kopya na kaagad ang ipinapadala. Kumbaga wala nang bawian. May access din po ito sa NCRPO, sa CRAME. Namomonitor po nila yung mga crime volume everyday, weekly, monthly, annual, ganun po. Dati kung may complainant o korteng hihingi ng kopya ng blotter entry, mano-mano itong hahanapin sa makakapal at gutay-gutay ng mga pahinang ito. Minsan, hindi na mabasa ang mga detalye dahil punit na o nabasa ang papel. O kaya naman, hindi babasa ang sulat. Ngayong may e-blotter na, mas madali na. May mga times na napupunit, nababasa, ganyan. Pag may CIRS po tayo, tinatawag, itatype lang po natin yung blotter entry, then automatic na po siyang lumalabas lahat po ng details regarding po sa crime incident na yun. Kasabay ng e-blotter ay ang pagko-computerize din ng police clearance, warrants at rogue gallery o listahan at litrato ng mga pinaghahanap ng pulisya. Tina Panganiban Perez, GMA News.